Hello, hello, hello. Good evening. Hello everyone. At welcome back to Global Harvest Goshen Music Q&A. At ang podcast na ito kung saan ay sabihin natin real talk tayo about faith, struggles and God's presence sa bawat araw ng ating buhay. This is Pastor Edric and Beth. And today we ask a question na madalas na natin itinatanong, lalo na kapag tahimik si Lord, yung tanong na how do I know God is listening? Yan po ang ating pong pag-uusapan for tonight, How do I know God is listening? Paano natin malalaman ang Diyos po ay nakikinig, Nakaka-relate ka ba, dear, sa ating yes. topic for tonight? Okay? So, Shout out. Bati ka naman. Shout out. Hello, Dorcas. Thank you, Dorcas. Be with us, hanggang sa matapos. Just stay ka lang dyan. And you will be blessed. Amen. So, sa lahat po na nandiyan, na makikinig, shout out sa lahat po sa inyo. At sa ang gabing ito po ay para po sa atin lahat po. At hopefully by God's grace, dear, ng ating podcast na Q&A na ito ay makatulong po sa bawat isa po sa atin, sa bawat isa po sa inyo, sa lahat ng ating mga karanasan sa buhay. Hayaan po natin na ang mga tanong na ito ay sasagutin natin at by God's grace ay makita natin yung yaman ng ating pag-uusap na ito. Amen? Amen. Okay, sige. Tayo ay magsimula na, dear. Simulan mo na. Ikaw naman ang magsimula. Yes. Hello, Sister May. Good evening. Okay. So, hello, Ate Ruth. Si Ate Ruth nandyan. Thank you, Ate Ruth. Sister Tabita din. Si Dorcas yan. Si Ate Dorcas. Sinerch ko yung bakit Tabita. Biblical pala. Yun. So, Ikaw pala yan, Ate Dorcas, Tabita. Yes. Praise be to God. Okay. So, yan, shout out din kay Pastor Jenaline David from Kalibo, Aklan. Wow, tagal, layo-layo pa ni Pastor Jenaline. Kumusta na dyan, Pastor Jenaline, sa inyo pong buhay-buhay dyan sa Aklan? Kumusta po ang situation po natin dyan, lalo na yung ating mga kapatid na mga manggagawa dyan? Shout out sa kanila, ha? Sige. And hello at Auntie Presing from Talabutab Norte. Auntie Presing. Wow, praise God. Naimbang ngarabi ka niya yun ta Norte. At si Kuyang, love you Kuyang. Abay, just Kuya Abner. Si Kuyang palagi nagme-message yan eh. Good evening, Kuya Abner. I miss you Kuyang. Yan. Sige. Okay, sige. Let's pray. Oh Abba Father, Lord Jesus and God the Holy Spirit, be with us tonight, oh God. Let your word be the message, oh God, and let your word be an inspiration to all of us, oh God. Lord, cover us with your precious blood. At nawa, Panginoon, ang mga salita mo, dakilang Diyos, ay maging pagkain namin sa aming spiritual life, oh Lord. Lahat, Panginoon, ng aming isi-share sa gabing ito ay mula po sa iyo, Panginoon. Mouthpiece mo lang kami ni Pastor Edric. We are just your instrument, O God. We honor you. We glorify your name, O God. Bless also our brothers and sisters na kasama po namin ngayon. Let them know that you love them so much. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, ang title... Lakas po yung volume. Wait. Kasi nagsishare po ako eh. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi is how do I know God is listening? Okay, siguro sabihin nyo na naku, very basic na yan, palagi na lang yan. Pero maganda pa rin po nating saliksikin, ng mas malalim pa. Kung papaano natin malalaman na si God ay nakikinig. Okay. So, yan.
Nakaka-relate ka ba? Sabi dyan. So, okay. So, isipin po natin, may isang kaibigang kang textmate mo palagi. Halimbawa, ako. May ka-textmate ako. So, lagi kayong nagkakamustahan, di ba? Chat-chat kayo. So, sharing life, updates, no? Kwento ng mga problem, at kung ano-ano pa. So, isang araw, may mabigat kang pinagdadaanan. So, naisip mo siyang i-message, no? Long message ang sinend mo sa kanya. So, open-hearted, tsaka puno ng emotion yung message mo sa kanya. And then, after that, nagtanong ka, friend, nandiyan ka pa ba? Mhm. So, nandiyan ka pa ba? Kasi parang walang scene, walang reply, ano? Pero lumipas ang isang araw, 2 araw, wala pang reply. Nakaka-relate po ba kayo dyan? Walang reply. So, ang unang iisipin mo po, ang unang instinct mo, wala na siya, wala na yung friend ko, hindi na niya ako pinapansin. Dinedma ka na. Oo, hindi na niya sinin yung message ko sa kanya. Hindi na ako naging mahalaga sa kanya. Tawag Yun, doon no? din mga sinners. Oo. So, 'di ba no? So, merong feeling tayong ganon, 'di ba? Ako minsan nakakaramdam din ako noon, no, na experience ko 'yan. Pero pagkatapos ng ilang araw, yan, biglang nag-reply yung friend mo, no? Mm. So, sabi niya do sa message niya, sorry friend, no? Sorry sis, hindi ko agad nabasa yung message mo kasi naging busy ako. Mm. Pero, nung nabasa ko itong message mo sa akin, ang ginawa ko, pinag-pray kita kaagad. Amen. So, naramdaman mo ba yung ganong relief na, kasi kahit na wala siyang reply nung time na yon, nakarating pa rin pala yung message mo sa kanya. So, nasin niya, nabasa niya, narinig pala niya, no? Yung mga daing mo sa kanya, yung mga pinagdadaanan mo. At higit sa lahat, ang importante doon, hindi lang siya nag-sin, kundi ipinag-pray ka niya. Amen. No? So, maganda nga kung i-voice message pa yung prayer, no? Yan. Tama. Yes, no? Alam niyo po ako, ang isa sa ministry na binibigay po sa akin ng Lord, isa sa ministries na binibigay sa akin po ng Lord, yung kapag may nag-ask po ng prayer, minsan, tinatype ko po yun, or vino-voice message ko po yung prayer na yon para babalik-balikan po nung sinendan ko po, no, para ma-bless po sila. Okay. So, minsan ganun din po tayo kay Lord, diba? Ina-assume natin na tahimik. Pero yung katahimikan na yun, hindi ibig sabihin ay absent si Lord, no? Right. Hindi ibig sabihin nun dinededma tayo ni Lord or di tayo pinapansin. Pero in reality, God hears you the moment you pray. Amen, no? So narinig tayo ni Lord na si Lord palagi nakabukas ang tenga niya sa mga nananalangin sa kanya na nanggagaling sa puso. Kahit wala pang reply, hindi po ibig sabihin nun ay hindi siya kumikilos. Amen? So, your prayers are not ignored. Sometimes, God is already working behind the scenes. Ito yung gustong-gusto ko talagang statement. God is working behind the scenes. Healing, preparing, aligning, pero hindi mo palang nakikita yung result. Amen. So, ano pong bottom line nito? Just because God is silent doesn't mean He is not listening. Amen? So, alam niyo po ba na hindi lang po pala yung tenga natin ang nakikinig. Natatandaan ko to, dear, nung nagturo po ako sa mga bata sa elementary. Sabi ko sa mga bata, hindi lang nakikinig ang tenga, pero alam niyo po ba, nakikinig din ang mata, at higit sa lahat, nakikinig po ang puso. No? So, bakit ko po nasabi yun? So, God is silent. Yung pagiging tahimik ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin hindi siya nakikinig. No? He hears you. Napapakinggan ka po ng Panginoon. Napapakinggan tayo ng Lord. No?
Napapakinggan niya tayo sa kanyang tenga at higit sa lahat sa kanyang puso. No? Every word, every whisper, yung kahit bulong ka lang, no? Every tear, no? Yan, ang tinouch po natin yung nakaraang podcast, no? Yung bawat patak ng ating luha, napapakinggan po ng Panginoon yan. Malakas sa kanya po yan, sa kanyang pandinig at sa kanyang puso. No? May mga panahon na parang sinisigaw mo na ang lahat ng dasal mo, pero walang sagot. Parang may sin zone, no? Yung sinasabi ni Pastor kanina. May sin zone moments kay God. Meron din pong ganun ng ating Panginoon. Pero sabi ko nga po, hindi nangangahulugan yon na dinededma tayo ng Panginoon, no? Parang hindi tayo pinansin, parang dinaanan lang tayo ni Lord. Hindi po. So, maybe you prayed for healing, for breakthroughs, or guidance. Pero ang sagot, yan, silence. Yun ang sagot eh. May sagot ang Lord minsan na tahimik lang siya. No? So, you ask, Lord, naririnig mo ba ako? Lord, napapakinggan mo ba ako? Lord, nakikita mo ba yung pagpatak ng luha ko? Lord, pakinggan mo naman ako, Lord. Di ba may mga prayers po tayong ganun eh. No? So, sige tayo, magbigay ka ng mga biblical examples na nagpapakita that si God nakikinig. Okay. Yes. Sige. Mas maganda po talaga, palagi yung mga sinishare po namin ni Beth dito, kailangan merong mga real story. Amen. Real situation na siyempre makaka-relate ang bawat sa po sa atin. So, here are biblical examples that show God listens. Even when it doesn't seem obvious at first, no? So you can use this in your life, pwede nyo ma-share, devotion po natin. So, how do I know God is listening? No? Tingnan natin po yung ilang mga real life story makikita natin sa Bible. Number one, na-share na natin ito din, Yes, i-share si Hannah, no? Remember Hannah? Si Hannah po makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 10 to 20. Yeah. Pakibasa nyo na lang po, medyo mahaba. Po? Mamaya po, 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 20. Diyan po sa istorya na yan, no? Ano po yung iyak ni Hannah? Her cry, no? She was deeply distressed, sabi doon, no? And wept bitterly because she was barren. Wow. Barren. No? Yeah. Distressed siya, deeply, malalim, tapos may iyak pa siya, mapait na pag-iyak. Ano ba yung mapait na pag-iyak, no? Sapagkat si Hannah, sa storya po natin, siya ay she was barren, isang baog, no? So, yun yung kanyang iyak, no? So, what happened? Anong nangyari? Siyempre, she poured out her heart out in prayer, dear, no? Yung ginawa ni Hannah. She poured out her heart out in prayer. Yeah. So, at first, sa simula, even the priest, no, yung pare, thought she was drunk, napagkamalan, napagbintangan si Hannah na nakainom, no? Because of that deeply distressed and wept bitterly, sabi doon. But God, ang maganda doon, but God heard her, no? Napahinggan ng Diyos ang yung cry, yung deeply distressed, at yung kanyang nasabing si Hannah ay weep bitterly. So God heard her, and in time, He gave her a son. Sino yun? Si Samuel, no? Samuel. Prophet Samuel. Alright, so anong lesson nito sa atin? No? Si Hannah, God hears heartfelt, honest prayers. Amen? So, even when others misunderstood you. So, sabi sa 1 Samuel, verse 1:19, no? Ito yung sabi ni Hannah, dear, sabi niya, the Lord remembered her, no? Amen. Ang ganda. Ang ganda The Lord remembered her. Ang ganda ng description ng 1 Samuel kay Hannah, no? Sa kanyang pag-iyak, at the Lord, sabi doon, remembered her. Number 2, no, ay si Daniel. Si Daniel, no, yung ating pangalan ni Christian Daniel. Si Daniel, sa Daniel chapter 10 verse 12-13, ayan, pakibasa nyo na rin po,
So, ano yung iyak ni Daniel, no? His cry, Daniel prayed and fasted for 21 days. But no answer came, no? So, sabi diyan, si Daniel ay nanalangin, no? At nag-fasting pa, nag-ayuno sa 21 araw. Pero wala daw pong sagot nung una. So, what happened, dear? Anong nangyari? Sabi doon, an angel finally appeared and said, since the first day you set your heart to understand, your words were heard. Wow! Amen. Your First day words. pa lang, So, yun. no? Narinig So, na ng Lord yung prayer ni Daniel. Amen. So, anong Amen. lesson nito sa atin, no? God listens immediately. Yan. Hallelujah. Even if the answer is delayed, yan, no, due to spiritual warfare or divine timing. So, ano ang verse na makikita natin sa Daniel chapter 10:12? Sabi doon, your words were heard, sabi kay Daniel, and I have come in response to them. Kaya, Amen. praise God. Hallelujah. Number 3, no, ang istorya naman ng mga Israelita, no, the Israelites in Egypt. Yan ay makikita po natin sa Exodus chapter 2 verses 23 to 25. Ano ang iyak nila? Ano yung iyak nila, no? The Israelites groaned under slavery and cried out for help. So, alam natin sa istorya na yan, yung mga Israelita po ay nabihag, ano po? At sila po ay naalipin ng mga Babylonian. Kaya ay ng Egypt, no? Kaya sila ay umiyak ng tulong, no? Pag-iyak ng tulong sa Diyos. So what happened? The Bible says God heard their groaning. Yeah. God saw and knew. So yun po, no? So anong lesson nito, no? Even when it seems like years of suffering go unnoticed, naku, ang hirap nito, no? God hears the cries of the oppressed. Yes, Yan, no? amen. Kahit na it seems like taon, Ang tagal-tagal na, no? taon ang binilang ng iyong paghihirap at para bang unnoticed. Ano ba yung unnoticed? Hindi napapansin. Hindi napapansin o hindi napapakinggan. Yes. O wala kang maapuhap na answer doon sa panalangin. Sabi, God hears the cries of the oppressed. At nangyari po yun, no? Yung kanilang pag-iyak sa Diyos. So sa Exodus 2:24, sabi doon, God heard their groaning and He remembered His covenant. Wow, hallelujah. So yung covenant, no, ibig sabihin yung pangako ng Diyos. Alright, number 4, Elijah at Mount Carmel, no? Sa 1 Kings chapter 18, 36 to 39. Yan. So his cry, ano yung iyak ni Elijah? O Prophet Elijah? Elijah called on God to show that He is the one true God. So, what happened? Ano nangyari? Okay, so God responded with fire from heaven. Wow, yun po ang nangyari. Yun yung naging tugon ng Tugon ng Panginoon. Panginoon. Fire. Imaginein mo, God responded with fire from heaven. Ibang-iba si Lord, ano? Iba siya tumugon sa iba't ibang kaparaan. So, anong lesson dito sa kay Elijah at Mount Carmel? God hears the prayers, of those who want, to bring glory to His name. Yun, hallelujah. So 1 King 18:37, ganda po nito. Sabi po doon, answer me, Lord, so these people will know that you, Lord, are God. At sumagot nga. No? And then last na example natin dito ay, of course, si Jesus at the tomb of Lazarus. No? Ito yung storya diyan po sa John chapter 11 verses 41 to 42. Ano po ang salita dito? His word, sabi ni Jesus, Father, I thank you that you have heard me. Yes, amen. I knew that you always hear me. So what happened? Ano nangyari? Jesus called Lazarus out of the tomb. And lo and behold, and he came back to life. So tingnan natin yung aral dito. Even before the miracle, right? Jesus acknowledged that the Father always hears him. Amen. So as believers, tayong mga mananampalataya, tayong mga followers Jesus Christ,
we can have the same confidence. Amen? So, Amen, yun amen. din po, no? Kailangan meron tayong patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Okay, sige. Ikaw Yes, naman din. okay, Inom mo no? ng tubig. So, ang sarap nung mga na senior ni Pastor Edric. Yung the Lord remember her, si Hannah. Tapos sabi palagi doon sa mga biblical no verses, he cries, no? They cry. Narinig ng Panginoon, nakita ng Lord yung kanilang pagluha. Yeah. Yung groaning nila, hindi isinantabi ng Lord yun, hindi unnoticed, sabing ganun. Tapos sabi pa no, ang isa doon talagang na touch yung puso ko, God answers immediately, no? Agad-agad tumutugon siya, no? So, now what does the Bible say? Yan, ang good news. We have a good news. Good news. Yes, good news. Amen. God is listening always. Amen. So, nakikinig palagi ang Diyos. Akala natin hindi nakikinig, pero nakikinig ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, immediately, kaagad-agad. Minsan, di ba, sabi nga sa word ng Lord, hindi pa natin nabubukas yung ating bibig, hindi pa natin nasasabi yung ating mga panalangin, narinig na ng Panginoon yung dalangin ng ating puso. Amen, no? So, tumutugon na pala ang Panginoon, katulad nung kay Daniel. First day pa lang, tumugon na si Lord. Kaya lang, dahil nasa spiritual warfare, no, nagtumagal ng 21 days. Now, in 1 John 5, verse 14 sa New Living Translation, God says, "And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him." Amen. So, kahit tahimik, kahit walang immediate response, hindi ibig sabihin na hindi nakikinig si Lord sa atin. Amen. No? Paulit-ulit na nire-remind tayo ng word ng Lord. Sometimes God is silent not because He's absent, diba? But because He's working. No? Tahimik siya, hindi dahil sa wala ang Lord, hindi dahil sa hindi kanya pinapansin, hindi dahil sa hindi kanya mahal, yung pala gumagawa si Lord. Amen? So, tandaan po natin, no, remember this, silence doesn't mean neglect. At i-add ko rin, no, Tay, silence doesn't mean na rejected ka. No. Minsan, yung pong pagiging tahimik ni God, yung silence ni God, ay training ground po natin yun para sa deeper trust po natin sa Kanya. No? So, para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya, yun po pala yung isa sa reason, no, kung bakit minsan tahimik ang Lord. Now, signs that God is listening. Ano po ba itong mga signs na to? First, peace that doesn't make sense. Yan. Peace that doesn't make sense. Meaning, you feel calm, steady, and secure even when your situation is chaotic, painful, or uncertain. Yan, no? So, hindi siya logical. Kasi kahit may problem po tayo, o may problem ka, hindi ka natataranta. Hindi tayo natataranta, no? Meron kang kapayapaang hindi galing sa sarili mo, kundi galing kay Lord. Amen, no? So, hindi ka, ako na-experience ko na to, Tay, sabi ko, bakit parang hindi yata ako nag-aalala? Ba't parang hindi ako nagwo-worry? Kanino sa akin? Dahil, pwede. Minsan, ba't hindi ako nag-aalala, Lord? Ganun, ba't hindi ako nagwo-worry? Bakit parang calm lang ako? It is because the Lord is working. No? Talagang, I put my trust kay God, no, na Lord, bahala ka po, basta binibigay ko sa iyo tong alalahanin ko, binibigay ko to sa yung problem ko. Yan. So may covenant ang Lord sa atin He's working. Yan. So hindi ka matataranta, no? Hindi galing sa sarili natin, kundi dahil sa Panginoon yan, galing kay Lord. Yung tipong hindi pa dumarating yung sagot, pero kalmado ka na. Na ano yun faith yun Right. na ito yung prayer mo sa Lord, tapos
In Jesus' name, amen. Then, meron kang, spirit of calmness. Because you know, you believe, and in faith, no, God is working. Nandyan na yung sagot. Padating na, Lord, ang sagot. Gaganon po ako sa bahay. Lord, padating na. Amen. No? So, that's from God. Now, in Philippians 4:7, in New International Version, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. No? Ang kapayapaan po ng ating Panginoong Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino ang siyang magbabantay sa puso at isipan mo kay Kristo Jesus. Amen. Isa merong ganito Lord, manhid ba ako? O Lord, hindi ba ako nakakaramdam? Merong problema kami pero at peace lang ako. Parang hindi ko inaalala. No? Yung pala, because the Holy Spirit is in us no? Ipinagkatiwala na natin sa Panginoon lahat So, kaya yung kapayapaan ng Panginoon, nasa atin yon na hindi maipaliwanag. Basta alam ko, payapa ako, basta alam ko, sagot ni Lord yung problema ko. Basta alam ko, hindi ko na dapat alalahanin yan. Kasi, sagot ako ni Lord. Yun. Faith yun tsaka yung trust sa Panginoon. No? So, meaning in life, meaning in real life, hindi mo alam kung paanong masasagot ang problem mo, pero kalmado ka. Amen. So, hindi pa dumarating ang sagot sa panalangin mo, pero may tiwala ka. No? Lord, wala pang sagot, pero alam ko, paparating na. Lord, kiniklaim ko na, may sagot ka na sa akin. Amen. No? So, may sakit, may iniiyakan ka, may bills na dapat bayaran, aray. Pero, may peace ka na hindi mo rin ma-explain. No? Lord, ang laki ng bills namin, pero Lord, padating na. You will pay for it, Lord. Ikaw ang magbabayad, Panginoon. Amen. Ano? So, ganun tayo ka-confident sa Panginoon Ganun tayo ka-confident. Kasi we need to speak. We need to declare. We need to open our mouth to declare the goodness of the Lord and His promises. Amen. Then, that's the peace that doesn't make sense. Yan. Yung ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin, no? Yung kapayapaan na, sabi dyan, hindi mo maintindihan. Parang walang sense. Oo, it doesn't make sense. Meron kang bayarin, meron kang, may utang ka, or meron kang problema, pero, bakit payapa ka? So, yun, no? So, hindi siya base sa situation. Galing siya sa presence ni God in us, through us. Okay? Within us. At yung si Holy Spirit gumagawa po sa buhay natin. And this kind of peace is not the absence of trouble, but the presence of God in the middle of the trouble. Naalala ko yung verse, sabi, God is our help. God is our help in times of need, no? So we do not worry, do not be worried, don't be anxious about anything, about tomorrow, sabi ng word ng Lord. Amen. No? Now, number 2, unexpected provisions or confirmations. Amen. So, unexpected provisions or confirmation means those surprising blessings, help, or signs that come at just the right time. Amen. Yung bang, Lord, sinurprise mo naman ako. Grabe, Lord, iniisip ko pa lang itong alalahanin ko, tapos andito na sa harap ko yung blessings mo. Andito na kaagad yung answered prayer mo, Lord God. Oh, hallelujah, no? So, hindi mo inaasahan, pero alam mong si Lord ang nagpadala. No? Meron po akong kwento dyan na nung kami po nandoon sa Central Church pa. Bubuksan ko po yung parsonage. Tapos doon sa doorknob, kung natatandaan mo tayo, may nakasabit doon na plastic na ang nakalagay ay fried chicken. Tapos sabihin ko, ay, sino po naglagay? Pero
wala akong makita doon sa hallway. Kasi sa second floor po yung parsonage kami, tapos deaconess quarter, then choir room. Tapos minsan naman, andun po kami sa kusina, no, ni pastor. Bigla may kakatok. Pastor, we have something for you. Ganyan pa siya. Tapos, ay, hindi bubuksan naman. May nakasabit doon sa doorknob namin. Food, fruits. Sabi ko, sino po nagbigay? Walang sasagot. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Lord, sa mga angels na pinapadala mo sa amin. May term ko dun, di ba? Modern Raven. Di ba? Yung tawag ko doon. Tapos, nandun pa kami sa Muson UMC. Every Sunday, di ba? Yes. Isda. Every Sunday talaga meron kaming ulam sa hapag talaga. Every Sunday yun talaga. Tapos sabi ko, Lord, thank you. Praise God. Tapos sabi ko, kaya pagka kumakain kami, Lord, salamat po kay sa kapatid namin, pangalan si Pedro. Si Pedro, Mag-anak tsaka mo yun. meron pang kababaihan eh. Si Kan. Talagang Lord, salamat, kasama po namin siya sa aming tanghalian, kasama po namin siya sa aming meal. Si Camerly Baldonado, yun, talagang grabe talaga. Walang palya po yun talaga. Every Sunday yung Pinaputok, ang tawag. Oo, basta magdadala siya kahit na isang mangkok lang talaga magdadala siya for us. So praise God, yun yung mga kaya pag Sunday din ako na-surprise eh. No? Kaya palaging thank you Lord. Pero may mga surprises talaga ibinabagsak ang Lord sa amin na, oh Lord, grabe Lord. Praise God. Ganon, talagang maa-amaze tayo. And I'm sure kayo po dyan na-experience nyo rin po yung mga ganyan surprising blessings from the Lord. Amen? Ayan, si Gian, no? Ayan. Carla. Oh. Andyan po yung apo si Gian. Hi, Gian. Gian, kinikwento namin si Lola mo, Camerly. Si Camerly talaga. Nagbibigay, walang palyang. Hindi namin makakalimutan talaga si Camerly talaga. Tilapiyang pinaputok. Yes, minsan kahit na itlog yan, itlog na pula yan. Basta kahit na anong meron siya sa kusina, meron siyang iluluto na ulam din namin. Oh, praise God talaga. Hallelujah. No. Now, from Matthew 6:31 to 33 sa New International Living Translation. Sabi, so don't worry. Your Heavenly Father already knows all your needs. Amen. And He will give you everything you need. Hallelujah. No? Hallelujah. So, ang ganda itong text na to, Matthew 6:31 to 33. Dito yung favorite verse ni Pastor Edric at namin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yes, shall be added unto you. Hallelujah. Sana all. Sabi, ito all. Pero dapat hindi na sana all. Delete natin yung sana all. Huwag kang mag-worry. Huwag tayong mag-worry. Because alam ni Lord ang pangangailangan po natin. Alam ni Lord kung anong pangangailangan mo sa oras nito, kapatid. Ang needs mo is healing ba? Ibibigay ng Lord. Financial provision, ibibigay ng Lord. Relationship, no? Yung kung may broken relationship, alam ni Lord dyan. Mental, peace of mind, ibibigay ng Lord dyan sa'yo. At siya mismo ang magpo-provide because God is our provider. He is our Jehovah Jireh. Amen. No? Yes. No? Madalas sa paraang hindi mo inaasahan. Iba kasi ang paraan ng Lord sa atin. Meron tayong paraan na, Lord, ganito po. Lord, sana ganito po. Pero hindi Iba yung paraan ng Lord ng pagtugon niya sa atin. Iba yung paraan ng Lord ng pagbibigay sa atin ng kanyang provision. Amen. No? So, meaning in real life, ayan. May nagpadala ng pagkain, ayan, o pera, nung exact day na wala ka ng budget. Hallelujah. Kahit dito rin, meron din po kaming kwento ni Pastor Edric dyan, no? So, merong sumagot doon sa, may nag-sponsor doon sa anak namin na tuition fee niya, tagal-tagal na. Tapos biglang nag-message, pinare-refund niya, no? Pinababalik niya. Sabi ko, Lord, ang sabi sa amin itong tao na to,
Kaya ibalik na Eh, agad. Hindi, ang sabi niya, i-sponsoran ko yung tuition ng anak niyo, sagot ko. So, kami naman ni Pastor, wow, thank you Lord. Tapos, bigla-bigla, pinababalik. Sabi ko, Lord, saan kami kukuha ng ganitong amount? Friday po, alam ko Friday po yun Friday ng gabi nung meron pa po si Pastor na online ministry, The Voice of Grace. Tapos, kaya pala, Friday ng gabi po yun, Friday ng umaga, no? Na-advance yung kwento ko. Yung sa Friday Ate Gigi ng Mariano. umaga. Hello, Gigi Mariano. Friday ng umaga. Nanay ni ano yan. Oo. Friday ng umaga, may natanggap kami ni Pastor na big amount of financial blessing. Yung pala, Friday ng 7:30 ng gabi, alam ko pa yung oras nakatanggap ako ng message. Kaya sabi ko, Lord, kaya mo pala ipinadala ito dahil meron palang darating sa amin na ganitong message. So alam niyo po, the following day, Saturday, kaagad-agad sabi ko, okay, ito na po. Nagbigay po ang Lord para ibalik po sa inyo itong na inisponsor nyo sa anak namin. Pati no? sa GCash, di ba? Bigla-bigla. Oo. Tapos dun, pagkatapos dun, ayan, nawala tuloy ako Di ganon, nangyari. Ang sabi sa akin ni Lord, kinausap ako ng Lord, sabi niya, ako magbabayad. Ito ang bayad ko doon sa nag-sponsor sa anak nyo. So, Sunday, pinuntahan namin yung eksaktong amount binigay namin. Ayaw pa niyang tanggapin Kasi sabi ko, ito po yung sabi ng Lord sa amin. Siya po magbabayad. So, wala na po kaming utang. Hindi naman utang yun Mas wala na po kaming sa inyo. Accountability. No? Ayaw pa niyang tanggapin. Pero hindi po, sabi po ni Lord, tanggapin niyo po ito. So praise God. No? So, ganun po tumugon ng Panginoon. Marami pa kaming kwento ni Pastor Tapos ano pa po, may verse or message na tumama or sinend ang Lord sa'yo sa prayer mo, kahit hindi mo yun hinahanap. No? Bigla na lang during your quiet time, during your prayer time, biglang merong ibababa ang Lord sa iyo na scripture. Tapos pagka hinanap mo sa Bible, Lord, sakto Lord. Ito yung Lord, ito yung sagot mo sa akin. Thank you God. Thank you Lord. No? So may opportunity, wisdom or open door na biglang dumating after prayer. Yan, may mga ganyan din kami mga cases ni Pastor So praise God. Napakabuti ng Panginoon po talaga sa mga anak niya. Napakabuti. Kasi alam ng Lord, kailangan natin. Alam ng Lord na ayaw ni Lord na ang anak niya ay yung nagiging beggar. Ayaw ng Lord nun Ang ating Panginoon is a rich God. Amen. So we are rich. Mayaman tayo because we have a rich God. Yan ang pinangahawakan ko tayo. Yes. Amen. Nakakapagbigay tayo. Bakit ka nakakapagbigay ng offering? Because you are rich. Rich. Because we have a rich God. Galing kay Lord yun Kaya nakakapagbigay ka ng offering Pero kung ikaw isang kiniklaim mo na you are a Christian, pero hindi ka giver, hindi magandang testimony po yon. Ipinapakita mo lang that you have a poor God. No? So, yun. Pag-uusapan natin yan sa susunod na topic. Yan. So, that's an unexpected provision or confirmation. Amen. May mga confirm. Sabihin natin ganyan, Lord, confirm. No? Talagang praise God. Hindi po aksidente ang lahat. Sa mga mananampalataya po, sa mga anak ng Diyos, there is no such a thing as an accident. No, there's no accident sa Panginoon. It's God's way of saying, anak, I heard you. Anak, narinig kita Anak, narinig ko yung pagpatak ng mga luha mo Anak, narinig ko yung groaning mo. Alam niyo po yung groaning, yung parang humahagulgul kayo nang gagaling sa pinakamalalim, hagulgul ka, no? Ramdam ng Panginoon yon, ramdam ng Holy Spirit po iyon, no? So, God doesn't always speak through audible voices, no? Si Lord hindi lang palagi sa audible. Lord, hindi ko marinig yung boses mo, Lord no? Sumasagot po ang Panginoon. Sometimes He answers through people.
through timing, situations, or even small signs that confirm His listening and moving. Amen. No? So, biglang may kakaibang sagot through a song, minsan sa praise song, di ba? A verse or a person. Yan. That's God's way of saying, anak, narinig kita. Anak, naririnig kita. Amen. No? Sarap Alright. pakinggan. Meron tayong Diyos na nakikinig. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Oh, It's your turn naman. Pahinga ka naman. Oh, inom ko na tubig. Baka, yan, shout out. Excited ako Yan, shout out po kay, yan, ano si Ate Gigi Mariano. Si Ate Ay, Ate Gigi Gigi. ay, ang mother ng mabait na Si Jelly. na Yes. bibigay palagi ng stars. Yan. Hello, Ate Hello, Ate Gigi from Gigi. Luzon. Andyan din si Ate Josie. Yan, Ate Josie. Ate Josie, hello. Shout out to you, to Josie. Kumusta ang Yes. mga pets mo, mga pussycat mo dyan? Okay ba sila? Andyan din si Hallelujah. Ate Lilibet. Hello, Hello, Ate Lilibet. Yan, Regards shout to out. Nanay. Shout out po kay Nanay Talich And the whole rest of family. the whole family. Si Amen. Yana, kumusta na si Yana, Ate Lilibet? Miss her. Alright, sige, Okay. tayo po ay magpatuloy. Ano po? At pangatlo, no, papaano natin malalaman na ang Diyos ay signs that God is listening. Nakikinig. So, i-review lang natin dear, no? Yung sinare sa atin ng Lidbet kanina. First 2, the signs that God is listening. Peace that doesn't make sense. Mhm. Number 2 ay unexpected provisions or confirmation. Yung pangatlo po ay change heart, not just change circumstances. No? Ano ibig sabihin ng change heart, not just change circumstances? Means that, sometimes, minsan, God's greatest answer na po to your prayer isn't fixing your situation. Alam ba yan, dear? Mhm. But transforming you. Wow. Amen. Ganun pala si Lord, no? Yeah. So hindi siya nagbibigay ng agad-agad na panalangin kasi isn't fixing your situation. Hindi pala para i-fix yung situation. Ano 'yon? But transforming you in the middle of it. Yes, Ikaw pala ang amen. inaayos, no? Tinatransform Mhm. doon sa paghihintay. Binabago ka ng No, Panginoon. sa panalangin. Hindi laging pong inaayos agad ni Lord Yes, ang paligid amen. mo. Minsan po binabago niya muna ang puso mo. Yes, Ganda doon, amen. di ba? Mhm. So during the time na maaring you feel like pakiramdam mo dineded mo ang panalangin mo, hindi ka napakinggan ni Lord. Doon pala po ay binibigyan po tayo ng pagkakataon, no? Opportunity to transform us, no? Ang puso natin. Mhm. Maaari sa siguro yung yung patience, yung paghihintay, okay? So patience is a virtue. Ako hirap po 'yan. Patience is a virtue. Bakit tinatapik mo ako? Marami akong patience, no? Kasi bumibili ako palagi ng pasensya May sa nauubos eh. Kaya sige. kailangan only supply ng patience from the Holy Alright. Spirit. So, again, hindi laging inaayos agad ni Lord ang paligid mo, no? Minsan, sabi ko nga po, binabago niya muna ang puso mo. Alright? So, ating anong text natin dyan, no? Sa Ezekiel chapter 36 verse 26 sa New International Version, sabi doon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Amen. At doon sa Romans 12:2 naman, sabi po doon, be transformed Mhm. by the renewing of your mind. Amen. Yun. Ganda So, yan. itong dalawang text natin, meaning in real life, no? Humiling ka kay Lord na alisin ang toxic na tao. Minsan, di ba, Lord, tanggalin mo lang ang mga taong toxic na ito sa buhay ko. Di ba? Aminin, meron tayong mga panalangin kay Lord, toxic na ako dito sa kapitbahay ko, sa ganitong mga tao. Yes. Minsan, ganun ang hiling mo kay Lord Pero, ang unang ginagawa niya, di ba? Tinuturuan kang ikaw po na. mag-unawa at magpatawad Yes, at amen. magbigay ng space sa mga Yes, tao. Amen. So, Very true. very true yan, no? Dasal mo sana gumaan ang trabaho mo, pero binago niya ang perspective mo. Natutunan mong magtiwala at magpasalamat. Amen, So, amen. gusto mong matapos na ang mga struggle mo,
Sabi mo, Lord, ayoko na ang mga problemang ito. Sawang-sawa na ako sa mga struggles. Pero, mas pinatibay niya ang karakter mo, no? Mas naging, yun, patient, humble, and faithful ka. Yes. Parang sa akin to, Puro patience talaga. Okay. So, kapatid, no, mga kaibigan, that's God changing your heart first. Yan po ang punto, no? God changing your heart first, no? God cares more about your heart, no po, than just your comfort. So, minsan, minsan, the breakthrough happens inside you before it happens around you. Wow, Ikaw ganda muna. nun, ano? Ulitin natin, The breakthrough happens inside you before it happens around you. So, Yes. inuuna mo na ni Lord ng sarili mo, ang loob mo, Muna, puso yes. mo, Amen. mabago, bago ang paligid mo. So, minsan hindi niya muna binabago ang situation mo, ang mga circumstances mo, mga hamon mo sa buhay. Bakit? Binabago niya muna ang puso mo, Yes, na po, amen. para mas handa kang lumawak o humawak ng sagot o blessing, no? Sometimes, 'di ba, dear God changes us before He changes our situation. Yes, So, amen. lagay mo 'yan, ano? Lagay mo 'yung pangalan mo, God changes, 'yon. Lagay mo 'yung God pangalan changes mo me before He He changes my changes situation. our situation. Yan, magandang alala sa atin 'yan. Okay, sige ikaw naman, Okay, dear. so- Pahinga muna ako. So, may reminder po sa atin. Okay. So, hindi po lahat ng sagot instant. Yan ha. Palaging tandaan po natin yan. Pero, I believe na si Lord, sumasagot din siya eh. Kaya nga doon sa una sabi, doon nabasa ni Pastor, God hears immediately. Diba? Kaagad-agad, narinig ng Lord, tumutugon siya. So, I believe, no, may mga sagot si Lord na hindi instant, may mga sagot si Lord na instant. It depends, no? So, si Lord lang ang nakakaalam po noon. At hindi lahat ng sagot ayon sa gusto natin. Pero, every prayer, no, narinig niya, and every fear, nakikita po niya yung takot natin. Ang katotohanan po, God listens because He loves. He loves you and He loves me. He loves us. Mahal tayo ng Lord eh. Kaya pinakikinggan niya. Lalo na, yung, ganito po in-impress sa puso ko eh. Mahal na mahal ko tong anak kong to. Hindi ko pakinggan. Hindi pwedeng hindi ko sagutin ang panalangin niya. Mahal ko ang anak kong ito. So, ganun ko po tinitignan ng puso ng Panginoon. Amen. No? So, isipin po natin ang isang magulang na may anak na umiiyak sa gabi. Yan. So, yan, nakaka-relate ang mga mothers dyan, ha? At mga fathers din. Kahit mahimbing na natutulog ka bilang isang ina, bilang isang ama, pag narinig niyang umiiyak ang anak niyang, ano po ang gagawin ng isang nanay? Agad siyang bumabangon. Amen, Tatay no? din, di ba? Tatay din. Tatay din. Bilang Kasi nanay. nung ako po nanganak nun, kasi maghapon po ako eh. Gising po ako nag-aalaga. So, pagdating po ni Pastor galing po sa work, maglilinis na po yun ang buong katawan niya kasi galing sa work siya. So, siya na po yung papalit sa akin. Siya po yung night shift. Night shift. Yun. So, talagang nakaka-relate po kami dito. At I'm sure kayo po mga mothers po dyan, nakaka-relate po kayo. Parents. Yeah, parents, yes. Amen. No? Kahit hindi pa malinaw ang sinasabi ng bata, basta pag umiyak po yan, di ba? Tatakbo ang magulang. Di ba? Kakanlungin ng nanay yan eh. Anak, tahan na. Di ba? Ganyan ang nanay, di ba? So, ang tatay, kakargahin yan. Hanggang sa mapawi na yung pag-iyak ng bata, yung anak mo po. Bakit? Dahil mahal niya ang anak niya. No? Mahal natin ang anak natin. Hindi niya hinihintay na maging malinaw ang salita ng bata para maintindihan niya. Hindi niya hinihintay na perfect ang pag-express ng nararamdaman ng anak niya. Basta umiyak, nakikinig na siya, nakikinig ng magulang. So, ganun din ang ating Panginoon.
God doesn't wait for perfect prayers. Amen? So, hindi niya hinihintay na magaling kang magsalita or may tamang words ka. Basta nagsalita ka sa Kanya, basta ibinukas mo yung puso mo sa ating Panginoon, nakikinig na siya. Hallelujah. No? Because He's not just a king, okay? He's not just a provider, but He's a Father. Amen. Gustong-gusto ko po yan eh. He is our Abba. He is our Father. Okay? A loving one. Yan. Wow, No? wow. So in Psalms 34 verse 17, it says, "The Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles." Hallelujah. In 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Amen. No? So, bigyan natin lahat sa Lord. Now, what is the bottom line here? God listens not because you're eloquent. Ibig sabihin, hindi nakikinig sa'yo si Lord dahil mahusay kang magsalita, mahusay kang mag-pronounce ng word, dahil mahusay kang mag-English, no? Dahil sa correct ang grammar mo. Hindi. Nakikinig si Lord kasi mahal ka niya. Amen. No? Mahal tayo ni Lord eh. Amen. Hindi kailangan yung malalim na vocabulary. No? Hindi kailangan po sa Panginoon. Just like a loving parents, no? Just like a loving parent runs toward the cry of a child, God draws near when His children call, Abba, Father, Panginoon, Daddy. aming Diyos, Daddy God. No? Yun eh. Kahit pabulong lang, yung bumulong ka lang, naririnig niya yun eh. Yung bulong natin na yun, bulong natin yung pangalan ng ating Panginoon, pagdating sa heaven nun, malakas yun. Aba! Ganon, no? Daddy God! Ganon, no? So, kahit may luha, naririnig tayo ng Panginoon. Amen. No? So we are now in Closing closing encouragement mo nga sila and din. prayer. Okay, But before that, no, shout out tayo kay Attorney, Attorney Cheryl Gadya, alam mo si Attorney Cheryl, shout out to you, Attorney Cheryl, kababayan hello po, good ko evening. Kababayan ko yan sa Talabutab, Natividad. Natividad. Hello, God bless po. Yan. Thank you. Welcome po. Welcome. Attorney Cheryl, thank you for listening. Yan. At thank you rin kay Ate Banji. Wow, nag-send siya ng 35 stars. Hello, Banji. Thank you, Hindi na thank tayo you. nagkita. Pero Thank in you God's for perfect time, magkikita tayo. Thank you for the Hallelujah. stars, Ate Banji. Amen, amen. Nandiyan si Ate, Praise God. Angie Bermudez Casambre. Yes, Manang Angie, yan, mga co-teacher ni Mami. Sister Josephine, hello. Yan. Okay, so salamat sino po. pa ba hindi natin na shout out? Shout out to everyone na lang. Ayan. Si Kuya Virgin ba Yan. nandyan? Andyan, no? Kanina sumilip si Pastor Rory. Hello po. Yan. Okay. So, ano po ba encouragement na ibibigay? Encouragement from the Lord? So, if you're in the season of, Lord, naririnig mo ba ako? No? Kung nasa panahon tayo na, Lord, nakakatampo naman, parang hindi mo ako naririnig. Lord, nandyan ka ba, Lord? Parang hindi kita maramdaman, Lord. No? Paramdam ka naman. Oo, paramdam ka naman, Lord. Actually, nandyan lang si Lord eh. Yeah. Take heart, no? He's closer than you think. Andyan lang si Lord. Andyan lang siya. Mandito na malapit lang sa puso natin. Keep talking to Him. No? Basta kausapin mo lang si Lord and God will talk back to you. Yeah. No? So, He's listening even when it feels like He's not answering. So, kaya backread tayo, no? Na tahimik si God. Hindi ibig sabihin, unnoticed eh. Unnoticed siya tayo, hindi tayo napapansin. Yung pala, He's working behind the scene. Yeah. He's working for our good. He's working for our sake, no? Because He loves us. Yan. So, eto po. Okay, so I want to share this prayer to you, to all of you. Pray ka na, dear. Yes. So this is our prayers to all of you. Lord, thank you because you always hear us.
even when we don't feel it. Strengthen our faith in the silence. Help us to trust that you're working behind the scenes. Teach us to wait with hope and believe with confidence that you are a God who listens. Amen. Heavenly Father, our dear Abba Father, our loving Father in heaven, our Daddy God, salamat po dahil ngayon, mas lalong naliwanagan po ang puso namin na ikaw po ang Diyos na nakikinig. Amen. Walang doubt po doon, Panginoon. Yes. Sa mga panahong tahimik ka po, sa oras ng pagluha po namin, kahit sa gitna ng tanong at pagdududa, hindi mo kami iniiwan, Lord. Hallelujah. Praise God. Yun ang pangako mo, Lord, sa amin sa Hebrews, no? 13:5, I think, no? Sabi nila, I will never leave you nor forsake you. Thanks, God. And anyone who put their trust in you will not be disappointed. Amen. So, Lord, patawarin niyo po kami, patawad po. Kung minsan, napanghihinaan po kami ng loob, pero salamat, Panginoon, dahil paalala mo ngayon sa amin that you are near to the brokenhearted. Amen. And you hear every cry. Hallelujah. Tulungan mo po kaming patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, kahit wala pang sagot. Hallelujah. Kahit may delay, O God, hindi ibig sabihin na unnoticed kami, hindi ibig sabihin hindi mo kami pinapansin, hindi ibig sabihin rejected kami o neglected kami, O God. Kahit hindi ayon sa gusto po namin, Panginoon, basta ang alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Amen. Hallelujah. Amen. Ang pag-asa namin sa iyo, Panginoon. You are our blessed hope, O God. Yes. Strengthen our hearts, O God. Increase our faith, O God. And help us recognize the ways you speak and move, even in silence, O God. Thank you for being the God who listens because you love us. This is our prayers, O God, our declaration and our thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po, at tanggapin po natin ang pagpapala at benediction from the Lord. Sige po, as you go every day, brothers and sisters in Christ, may we walk with confidence, that our prayers are never wasted. Hallelujah. Amen. That God hears even your quietest whispers. Yes, Lord. Amen. And that He answers not just with power, but with love. Amen. So may the Lord bless you, brothers and sisters in Christ, with peace that doesn't make sense, surprise you with unexpected provisions, and transform your heart even before Yes, He Lord. changes your situation. So go now in faith with the assurance that God, Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit is listening because He loves us deeply. Amen. I bless you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And Amen. amen. Hallelujah. Praise So, God. Amen. ayan po, again, maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin tonight. Hindi man po namin nabanggit ang inyong mga pangalan, pero shout out po sa inyo pong lahat. Thank you for listening and supporting this podcast by sharing yung mga stars. Yan, salamat po. Thank you, And Lord. syempre po, kung kayo po ay na-bless sa message o sa I'm sure na-bless. Na-bless po tayo. by God's grace, Yes, amen. ang Diyos ang maparangalan, maluwalhati Yes, amen. at mapasalamatan. Kami ni Beth ay mga tawag doon, We are just God's mouthpiece, mouthpiece, God's to share, messenger. i-share po ang mga podcast Yes, na we ito. are only God's instrument. Yeah. So kung na-bless ka sa episode na ito, share it with the friend, sa ating family, Lord. sa mga relatives, Amen. sa ating mga classmates, sa ating mga office mates, sa mga kabarkada. Yes. Baka kailangan marinig ito today. Yan, share po dyan po sa share section. So again, mga kaibigan, please kindly follow Global Harvest Goshen Ministry, ang podcast na ito kung saan real talk, tayo about faith, Yes, struggles,
and God's presence sa bawat araw ng buhay po. So, for more conversation that meet you where you are. So, and point you back to God. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Edric, And Beth, reminding you that that God hears every whisper, every cry, every prayer. Laging may pakialam si Lord. Thank you, Lord. Sa buhay po natin. Shalom and God bless. God bless everyone. God loves you all. God See- loves us all. See you again. Yes. Tomorrow night, Amen. 8:30. God bless po. God bless. Bye-bye. Have a peaceful sleep, restful sleep.